magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno. Hey bosses, another video, another hot topic. It turns out Vice President Inday Sara has a secret formula for lowering rice prices. But why won't she reveal it? These are the big questions our government needs to answer. So before we dive in, don't forget to like, share, and subscribe, bosses. Kabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad na isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito ng pala sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po sana sa naging command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina ng command conference with the AFP at ginap po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung ibang mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. Yusek, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung report na yan sa kanyang State of the Nation address? Muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito.
Last na po, isa na lang, Yusek. Pa-expound na lang po, Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan hinihikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic nation. Dapat lamang po natin i-promote at ipagtanggol ang ating sovereign rights, ang ating mga karapatan patungkol po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. Last question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. E.S. Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ng mga co-accused ni former President Duterte? Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Okay? Laban kontra droga, patuloy na inaaksyonan. Tinatayang nasa higit 304 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA sa loob lamang ng isang araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at palawakin pa ang operasyon kontra illegal drugs sa buong bansa. Umabot sa 44 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng ahensya sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa NAIA Terminal 3 nitong July 14. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang dalawang suspect, habang sa ilalim naman sa chemical analysis ng PIDEA Lab Service ang nakumpiskang droga. Pinuri ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang koordinasyon sa pagpigitan ng PIDEA, NAIA at customs personnel sa pagbabantay ng border ng bansa laban sa dangerous drugs at drug traffickers. Labanan ang malnutrisyon, nagsanib puwersa ang DOH, DSWD, DILG at 235 LGUs upang paigtingin ang mga programang pangkalusugan para sa mga batang Pilipino, lalo na sa kanilang first 1,000 days. Ayon ito sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas malusog ang bawat batang Pilipino. Lahat dapat kumpleto ang nutrisyon mula pagsilang hanggang paglaki. Inilunsad ng DOH ang Nutrition Leadership and Governance Program upang palakasin ang kapasidad ng mga lokal na opisyal para mabigyan ang sapat at karagdagang serbisyo sa mga buntis, ina at sanggol sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim ng programa, makakaasa ang mga kababayan natin ng suporta sa prenatal care at maternal nutrition, proper breastfeeding at complementary feeding, malinis na mga pasalidad at mas mabilis at abot-kayang access sa health services sa bawat LGU sa buong bansa. Kakulangan ng sustansya ang sanhi ng pagkakabansot at malnutrisyon sa mga bata, kaya minarapat ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na isulong pa ang kampanya para mas malusog at masiglang kabataan. Dahil sa bagong Pilipinas, walang batang maiiwan sa laban para sa kalusugan. May announcement lamang po tayo. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin.
Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to BPHD. At with reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Nabanggit na po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay sa nasabing police report. At mayroon pa po tayong isang announcement. Following the confirmed resignation of ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, effective August 8, we extend our deepest gratitude for her dedicated service to the Commission and to the Filipino people. We wish her continued success as she returns to private practice. On behalf of the Office of the President, I am pleased to announce the new appointments to the Energy Regulatory Commission, ERC, effective August 8, 2025. Appointed as chairperson of the ERC is Attorney Francis Saturnino C. Juan. A seasoned energy expert, Attorney Juan brings with him decades of experience in regulatory affairs, having previously served as Executive Director and General Counsel of the ERC, and currently as President of the Independent Electricity Market Operator of the Philippines. He has played a key role in operationalizing the wholesale electricity spot market, advocating consumer protection, and promoting renewable energy development through tariff reforms. With his deep institutional knowledge and leadership, we are confident that Chairperson Juan will steer the ERC toward more efficient, transparent, and pro-consumer decision-making. We look forward to a smooth and seamless transition under his chairmanship. We also welcome the appointments of Attorney Amante A. Liberato and Attorney Paris G. Real as ERC commissioners effective upon their assumption of office. Attorney Liberato is currently serving as Deputy Executive Secretary for Finance and Administration at the Office of the President. A lawyer and certified public accountant, he brings extensive experience in public finance, legal reform, and governance, having previously served with the Commission on Audit and in various consultancy roles across the legislative and executive branches. His strong background in fiscal management and regulatory policy will be vital in supporting institutional reforms within the ERC. Attorney Paris Real, meanwhile, is a second or rather seasoned litigator and a legal advisor with more than 2 decades of experience, including active participation in high-impact ERC regulatory proceedings for more than 10 years. He is known for his focus on legal integrity, consumer protection that is expected to strengthen the Commission's quasi-judicial processes. Together, these appointments reflect the President's commitment to energizing the ERC with leaders who uphold integrity, transparency, and public service. We look forward to the reforms and progress they will help bring under bagong Pilipinas. Maraming salamat po.